So, another example, not USDT.P, 32% up. So, ibang scenario naman to. Bakit? Kasi wala tayong information and ito lang yung available niya. So, dito tayo magbe-base ng reversal ni market pababa. Okay? So, same thing, jump in na tayo. At least matututo kayo dito, no? Target take profit. Yan agad. Okay? Lagi niyang babalikan yan kasi floor price yan. Ito, possible na rin pero matagal-tagal. Okay? Pero hopefully balikan niya. Pero pag nagpump pa kasi si market ng sobrang layo, iwan na kasi talaga to. Sakit, no? Iwan. So, dito na lang tayo magbe-base. Yan lang yung available, information. 15 minutes. Okay? Unang gagawin mo is kumuha ka ng high. Sa high mo kasi madedetermine kung si market is magre-reverse sa available data. For example, ito. Umakyat. Ayan, ito. High na mark mo. Okay. Nagkaroon ka ng momentum dito. Pam. So, di ba dapat si market is magre-react tayo dito sa previous video natin sa auction, kung natatandaan nyo. Tapos mag-short ka dyan, dito SL. Hindi mo gagawin yun kasi kung papansin nyo, si market is uptrending. Ayan o. Okay? Although mag-react man siya dyan, konti lang yung reaction, and may SL ka ulit. Kasi paakyat si market. So, same thing. Then, kung ito nakita mong high, same thing din gagawin ni market, uptrending. Okay? So, hindi ko na gagawin to. Ilaline ko na lang. Yan, kaganda ng reaction. So, hindi siya reversal. Next, ito, kulang yung data. Walang available data para sabihin natin na magre-reverse si market. Wala rin. Ito, most likely, hindi rin. Okay? Magpapakita lang yan ng downtrend. Then, sweep ka dyan. Okay? So, etong market na to ha, etong market na to, titingnan nyo to. Magpapakita kasi yan ng downtrend and majority is pwedeng i-trade yan sa liquidity and kung may makita sila dyan sa lower time frame pa na POI. Pero itong market na to, isi-sweep to dito sa taas. Tsaka ka pa lang mag-decide. Kaya itong market na to, hindi to tinitrade ng short or long. Pero possible ah. Yan. Ang gagawin yan is, pupunta yan dito. Magsisweep yan. And makikita nyo yung reaction ng momentum. Pag nakasweep siya, and nag-provide na siya ng data dito, which is aantay natin, kukunin naman natin yung sa CPK. Ito. Okay? Yan yung hahanapin natin. What if hindi niya ginawa yan? Then makikita mo kung ano yung gagawin, which is i-explain ko sa iyo sa next video. Kung hindi niya gawin to. Pero bago niya gawin to, kailangan ko etong dulo na to. Yung mga dulo na yan. Okay? Yung dulo na yan is, yan yung mangyayaring sweep dito. What if nag-sweep siya tapos ano itsura ng reverse ng uptrend pa rin siya, tataas pa rin siya. Ganito. After niya mag-sweep, walang momentum na mangyayari na ganito. Okay? Mababa lang din tapos si market is pa ganun na. Paakyat pa rin and magbe-break yan. Katulad nung nandito and katulad nung nandito. Okay? So, exciting, no? Okay, part 2 ng Notcoin USDT. So, kung mapapansin nyo, ayan, umakyat, nag-sweep, tapos bumaba ulit, and hopefully pataas siya. So, very crucial tong ganitong movement sa 15 minutes. Bakit? Kasi kung mapapansin nyo, bumababa, tapos umakyat ulit, tapos bumaba. Wala naman siya dito. And it opens another thematic or topic. So, ganito kasi yon. Pag itong market na to is bumaba siya dito, sorry, bumaba siya dito, then I would consider downtrend and ganito yung most probably next move niya. Ganyan. Okay? Pero dahil andyan na si market sa taas,
Pag gumanto naman si market, lumagpas naman siya dito sa high na to, most probably, ganito ang movement niya. And pataas. Okay? So, part 3 ng Notcoin. And yun, done. And lumagpas nga siya dahil dun sa reaction niya. And alisin na natin to. Tandaan nyo, pag nagbe-break siya ng panibagong high, tapos ka na sa structure na yan. So, same thing dito. Hindi siya bumaba, lagpas dito. Okay? Kailangan niya kasi lagpasan yan. So, cancel na kasi naka-break na siya ng panibagong high. And kung naabutan nyo to, wala rin kayo makikita dito kasi naka-break siya ng panibagong high. Same thing din dito. So, anong gagawin mo? Aantayin mo si markets. Although maganda tong opportunity to long, okay? Yan, maglo-long ka dyan pag nakita mo to. Pero hindi yun yung hinahanap natin. Ang hinahanap natin is yung reversal nitong pump na to. Okay? So, kung papansin mo, may red dyan, pero hindi talaga siya reversal. Nag-pullback lang siguro si market. Pero ito, hinahantay natin yung reversal yan, naaabot siya dito. Okay? So, yun yung aantayin natin sa 15 minutes. 1 day and 15 minutes lang ako nagsiswitch. And siguro matagal-tagal ulit yung update nito sa part 4 kasi packet pa ng packet si market. So, kailangan ko makakuha ng magandang reaction. So, yun lang. And i-update ko kayo ulit dito. And see you ulit sa next video. Part 4. Okay, iwan, pati pamilya. So, nandito tayo sa last video. And Notcoin keeps on breaking new high. Okay? So, alisin na natin to. Dahil hindi yan yung pinakita sa taas. And nakakita na tayo ng momentum. So, dito na tayo sa taas and ito na yung last high. Take note 15 minutes to. By the way, explain ko muna. Bakit hindi na ito magiging applicable doon sa taas? Dahil yung ginawa ni market is hindi related dito. Okay? Andito na yung momentum na nangyari and andito na yung selling pressure. So, ibang picture na to. So, kinuha ko yung base nito, yan, kaya may gray dyan, and dito, which is yan na yung nagiging polarity. So, polarity naman to, magkaiba na yung movement. So, most likely, itong chart na to is downtrend na, and dito siya, dito ko yan pinapasok. Okay? May isa pang ganito. Tatlo kasi ito eh. Pwedeng tatlo, pwedeng apat, pwedeng hindi na, pero mas tatlo palagi yung inaabangan ko. Somewhere dito. Okay, nandito yung selling pressure. Ma-apply mo naman to, pero hindi na sa buong to. So, baka ma-confuse lang kayo kasi dito rin gagawin niya yan. Tapos yung nandito, yan. So, lagi niya naman to nakikita sa akin. Isi-sweep na yun yan dyan, tapos isi-sweep niya nasa ilalim. So, parehong liquidated yung long and short. So, pwede siyang gumanyan, tapos bumaba. Tapos momentum ulit dito sa ilalim na to. So, yung pinakita ko sa inyo last video is si market nagbe-break pa siya ng new high. Nandito tayo nun. And pataas pa rin ang pataas si market. So, kaya yung iba sa inyo masasabi na ang sarap maglong dun sa area na yun. Yes, correct. Masarap maglong. Pero how sure ka sa one day na si market is magko-continue pa palong? Yun yon. Okay? Kasi wala kang information na si market is maglolong pa ng maglolong. Ang information mo lang is yung ginagawa ng price action sa lower time frame like ganito. Yan lang yung mga information mo na tataas siya. Pero baka bandang dito mag-take profit ka na kasi magpo-pullback si market. Hindi mo alam na aabot siya dito. Pero pag reversal, at least may information ka na si market is bababa. Kasi binigyan kanya ng picture. So, yun yung challenge dito sa Notcoin nung first part na pinakita ko sa inyo. Mahirap ma-determine to kasi si market is wala ng available balance sa one day. Yan, wala siyang tinatamaan dito para masabi na magre-reverse na siya. Patuloy lang siya pataas. So, check natin sa one day. Nakita niyo yung malaking rejection. Then, punta tayo sa 15 minutes. So, take note sa 1 day and 15 minutes lang tong lahat ng video. Starting sa CTK, sa auction, and dito sa Notcoin.
So, may next pa, last na yon market. So, wag kayong ma-FOMO, mag-position agad. Pero inyo etong one day na chinek ko to 15 minutes, halos 3 araw na ako nagko-confirm dito. June 3 na ngayon. Kung gusto nyo makakuha ng magandang setup, A+ setup, malalaking RR, then kailangan mo siya bantayan ng ganito. Hindi ka papasok dyan sa liquidity. Ang major goal nitong lesson na to is makapasok ka sa peak and malaman mo if yun ba ay bottom na or highest peak na pwede i-short or bottom na pwedeng ilong. Yun yung ino-observe natin dito. So, dito na lang yung basis ko. Diyan, okay? Para mag-short. Hayaan nyo na to. Kasi dito, pag nag-short na siya, hindi na siya babalik dyan. Hindi na niya gaganunin yan. Okay? Masyado nang mataas para sa kanila. Yung iba nga, dito pa lang, bagsak na eh. Dito pa lang, diretso na eh. Hindi na umaakyat eh. Diyan ako madalas naiiwan. Sakit, no? So, may iba pang picture na ginagawa to. Pero mas majority at mas nakikilala ko yung ganitong movement. Sa gantong 15 minutes kasi pag bumaba ka sa lower time frame, pwede ka pa makakita ng order block dyan. And isipin mo, liquidity to, tas gumanto si market. Okay, pag gumanon yun, magpa-part pa ako ng ibang video, which is, ibang picture naman. So, ito once na lumagpas dito, mag-iiba ako ng sentiment. So, dito, dahil nandyan si price, mas malapit sa discount. Para malaman nyo yung discount, premium and discount, click nyo lang tong Gunbox. Dito nyo makikita yan. Gunbox. And yan na yung sa akin, premium and discount. So, ito yung settings nyan. Okay, post nyo and apply nyo na. Ibig sabihin, itong nasa taas premium, itong nasa taas discount. So, kung i-click ko yung from high to low, okay, yan, nasa discounted price na tong mga area na to. And hindi na siya bumabalik sa premium. So, more likely, dito na ako mag-enter. So, ganito ang enter naman dyan. Ang entry. Kunyari makapasok ka dito, no? Pwede yung stop loss mo nandito lang. And targetin mo yung pinakababa natin. Ayan. Dyan. What if nagre-refine ka pa, 5 RR na. Kung nagre-refine ka pa, then makakakuha ka dyan ng almost 10 RR or 15 RR. Kung marunong ka mag-refine pero wag mo na ipilit. So, ganon. Mag-a-update pa ba ako dito? A-update ko kayo once makuha ko na tong momentum. Yun na yung last. Para hindi masyado mahaba tong video and hindi kayo ma-information overload sa dami na nga hanapin. Okay? So, thank you for watching. See you ulit sa next. Okay. So, explain ko lang. Quick lang to. Ayan. So, na-liquidate na yung mga area dito. 15 minutes pala tayo. Yan. Na-liquidate na. And, yun. Umangat na si market. Tapos, hindi siya pinababa dito. So, ganito nyo siya titignan. Nakikita nyo yung mga liquidity dito. Isin ko na to. Nakikita nyo yung mga liquidity sa area na to. Okay. Yan din yung area kung saan papatong si market para mag-react naman pataas. So, pagka-react niya pataas, pwede mo to ilong ng short term lang and ito yung target mo. So, ito yung sinasabi ko na pag lumagpas siya dito, magbabago tayo ng sentiment. Pero hindi siya lumagpas. Kumbaga sa higher time frame, nag-sweep lang siya, tapos si market is magre-react na ulit pababa. Okay? Maganda-ganda yung sweep niya kasi sinama niya pa yun nandito. Ayan, kung mas magandang entry. So, dumiretso na siya pababa. Okay, so diretso na ganyan. So, medyo matagal yung pagkababa niya dito. Inabot to ng 4 days. Kaya matagal yung update. And ito na yung momentum na sinasabi ko. Kasi sa sobrang strong ng area na to, lalo na sa 1 day, kailangan din ng strong seller para makababa. And yan yung news na nangyari kay BTC. So, kung titignan mo siya sa 1 day, kung saan nag-react yung price na yon, doon din umangat yung price pababa. Doon din siya ni-reject sa 1 hour para mas makita natin na maganda. Ayan. Diyan din siya ni-reject sa area na yan. And kung naiwan ka dyan, ito ulit yung next area para pasukin mo. And yun yun. Kung naiwan ka dito,
Hindi ko sinabi pasukin nyo pero idea lang. So yun na yung momentum and I think ito na yon, tapos na tayo sa Notcoin and nakababa na siya dun sa baba. And malaki-laking PNL na yan kung dito pa lang naabutan mo na siya. So far yun lang. Ang tagal nito. So meron pa ako i-update na next coin. So click subscribe and yung notification bell para ma-update kayo sa next coin natin.